Hello, hello, hello! Welcome back sa channel natin. At today, i-upgrade na natin yung ating EcoFlow River. Dadagdagan natin siya ng battery. Meron pong nabibiling extra battery ang EcoFlow. Ito pong EcoFlow River ay meron siyang 288 watt hours na battery. Tapos pag kakabit natin yung extra battery, additional 288 watt hours yon. So magiging 576 watt hours na yung capacity ng power station natin. Madodoble. So ikabit na natin yung battery. Sa loob, anong kasama ba? So may mga screws tayo. May screwdriver din. At yun lang. Ito na yung ating battery. Silipin kaya natin. Ayan. Parang kapareho niya rin yung battery sa loob nito, yung pagkakagawa. Kasi binuksan ko na rin to at ganito din yung battery sa loob niya. So, hindi ko pa lang na-edit yung video. Kung gusto niyo makita yung laman nito, comment lang po kayo below. Yan, 18650s. Mukhang pwedeng gawan ng hack to. Kakabitan natin ng Y connector dito para pwede tayo magpa-parallel ng battery directly. Gagawa tayong Y connector, tapos XT60 na connector dito. Check lang natin yung voltage, kung may voltage ba yung battery natin. Ito yung nasa main connector eh. So wala tayong nakukuha. So walang voltage pala kasi kailangan siguro pa muna ng mag-connect nito sa power station. Meron kasing mga communication lines dito. So nakapatay yung battery siguro. Etong extra battery ay dito yan sa ilalim ilalagay. Para mailagay natin, tatanggalin lang natin yung mga screws sa ilalim. Ito yung gusto ko dito sa EcoFlow River eh. Pwede kang magdagdag ng battery. Yung EcoFlow River 2 wala kasi. May sticker pala dito kaya ayaw matanggal. Ito. Ayan. So may connectors lang din dito na papasok dito. Dito siya magko-connect. Ikakabit lang. Ayun. Umiilaw na. Ayos. Tapos, eto na yung gagamitin nating tornilyo. Tatanggalin nyo na yung dating tornilyo. Papalitan nyo yung mas mahaba. Gamitin natin yung kasama niyang screwdriver. At ayos na. Ayan. Ganda, umiilaw na. Kanina before tayo nag-add na extra battery, nasa 99% yung battery capacity natin. Ngayon nagdagdag tayo, bumaba ng 65 kasi baka hindi pa na-charge yung battery na to. May manual pala siyang nakalagay din dito. At nandun nga yung instruction kung paano ikabit. Try nating i-charge. Ayan, nagcha-charge na. At kapag nagcha-charge ay, ayun, nag-move siya from left to right. May indicator din pala dito. Makikita nyo may icon dito. Kapag naikabit nyo ng tama tong extra battery. Nakalagay din pala sa manual na pwedeng palitan yung ambient light niya. So yung LED lights dito pwedeng palitan yung kulay. Kaso nung chinek ko sa app ay hindi ko nakikita yung sinasabi dito na module settings. At may nag-pop din sa app niya na merong bagong firmware. So update natin. Upgrade failed daw. Okay, try natin. Ayan, nag-update na yung firmware. Medyo pinakaba pa ako nito kasi biglang nawala na yung display. At ilang beses kong inulit mag-update ang firmware. Pero, ayan, buti nagtuloy naman. So, kung kayo din ay nag-upgrade ng EcoFlow nyo, ay konting patience lang din. Kasi mukha siyang matagal eh. Nagbi-blink lang last time yung etong power button, tapos walang display. Tapos, pinatay ko. Buti at hindi naman nasira. Nagfe-fail kasi, sinasabi niya na nag-fail daw yung pag-update. Pero
Inulit-ulit ko lang hanggang sa tumuloy naman. Ayan, up to date na yung firmware natin. Tignan natin sa settings kung meron na ba. At wala pa rin yung hinahanap natin. Hindi natin mahanap. Okay lang yun. Baka hindi naman talaga napapalitan. Charge na lang muna natin tapos lalagay tayo ng load. Test natin yung capacity niya kung nadagdagan ba. Charge din natin through solar. Medyo makulimlim. 50 watts lang yung nakukuha natin. Ayan po, fully charged na yung battery natin, 100% na. So, iti-test na natin yung capacity ng battery kung tumaas ba. So, para matest natin yung nadagdag na capacity, gagamitin natin yung power meter natin. Saksak lang natin sa AC. Tapos, ang load natin ay itong 50 watts na LED light. Ayan. Mare-record dito kung ilang watt hours yung magagamit ng light hanggang ma-discharge itong battery natin. Sa power station natin, 13 hours daw bago siya ma-lobat. Pero sa computation kasi natin, 288 watt hours yung original na capacity plus 288 yung extra. Total of 576 watt hours yun. At kung kukumpitin natin yun, mga nasa 10 to 11 hours lang talaga dapat. Well, makikita natin. Tignan natin mamaya. Mare-record naman dito kung gaano siya nagtagal at kung ilang watt hours. So, sige. Ayan, natapos na. Check na natin. Tingnan pala muna natin kung empty na talaga. 0% na talaga. At makikita natin dito yan. So nagtagal lang siya ng 382 minutes or 6 hours. At ang nakuha lang natin na capacity ay 320 watt hours. So, yun lang talaga yung hindi maganda dito sa EcoFlow River. Nung wala pa itong extra battery, around 160 watt hours lang talaga yung nakukuha natin. Tapos, nung dinagdag natin yung extra battery, ay naging 320. So, yun na, sakto nga, nadoble nga yung capacity niya. So, 576 watt hours talaga dapat yung total nito. Pero, around 55% lang yung nagagamit. Ganun din nung wala pa yung extra battery. Around 55% lang yung nagagamit natin. Well, ginagawa nila yun para mas tumagal yung life ng battery. Kaya hindi nauubos talaga yung capacity. Tignan nga natin kung kasya pa rin siya sa ating bag. Sakto lang talaga siya kapag may extra na battery na. Sakto lang talaga. Kahit may laman na yung itong pouch dito. Yung mga wire. So, mas bumigat na rin siya. Tingnan nga natin yung bigat niya ngayon. So, ang bigat niya na ngayon ay around 7.9 kilograms. Medyo may kabigatan na. Pero okay na rin dahil nadoble na yung capacity natin. Malamang ang tanong niya naman ay kung gaano katagal maglalas kapag ganitong appliance ang sinaksak. Madali lang po. Nakuha na natin yung total watt hours na pwedeng magamit sa battery. Yung usable watt hours ng battery natin, which is 320 watt hours. Kapag alam mo na yun, yung watt hours ng battery mo, kailangan mo na lang malaman yung wattage ng isasaksak mo. Example, yung ilaw na sinaksak natin na pang capacity test, 'di ba? Ay 50 watts 'yon. So 320 watt hours yung battery capacity, divide mo lang ng 50. 6.4 hours. Yun naman yung nakuha natin kanina, 6 hours. Nagtagal yung ating LED light bago siya namatay. So kung meron kang fan na 20 watts, ganyan, 320 divided by 20 watts, 16 hours siya magtatagal. Yung lagi pang tinatanong, yung Starlink daw. Usually nasa 70 watts yun. 50 to 70 watts yung kinukuha ng Starlink. So divide mo lang. 4.5 hours, medyo mabilis. Kung 50 watts lang, abot nga na 6. So ganun mo lang po. Maganda kung bibili kayo ng power meter katulad nito, kasi isasaksak nyo lang yung mga appliance na gusto nyo, malalaman nyo na kung ilang watts yung kinakain nung appliance na yun para madali nyo na lang makompute kung gaano siya katagal kapag dito mo ginamit. So next siguro na tanong nyo ay anong mga appliances ang pwedeng gamitin dito. Any appliance po na below 600 watts
pwede nyo pong isaksak dito. May mga paisa-isa na appliances na below 600 watts siya, pero kapag ginamit nyo dito ay hindi gumagana kasi mayroon siyang surge current. So, may mga appliances na ganun. Pero mostly, lahat ng mga household appliance nyo na below 600 watts, pwede nyo isaksak dito. Yung computer nyo, yung laptop, charger, pwede po dito. Next po siguro sa video natin ay itatry talaga natin sa mga household na common appliances dito. Sasaksak natin para makita natin kung ano yung mga mapapagana natin at ano yung hindi. So kung gusto nyo gawan natin ng video yon, leave lang po kayo ng comment below. At yung ginagawa rin ng iba para mas mapatagal yung battery capacity, sinasaksakan ng battery dito sa DC input. Dito nyo rin sinasaksak yung solar panel. Papakita ko rin sa inyo yon para mas lalo pa tumagal yung kung gusto nyong patagalin yung runtime ng inyong EcoFlow. Gagawin natin yon. Leave lang po kayo ng comment below kung gusto nyo makita yung mga yon para ma-prioritize natin yung paggawa ng video doon. Tingnan nyo, ang bilis na rin ng charging natin. Before, 200 plus. Yung, hindi ko na maalala yung exact na charging speed niya. Pero in 1 hour, kaya niyang punuin yung battery. At since dinoble natin yung battery, ayun, 400 plus na yung charging input natin. Makikita nyo 444 watts. Para kahit nagdagdag tayo ng battery, ay kaya niya pa rin punuin yung buong battery niya ng within 1 hour. Pero yung pag-charge po ng battery natin within 1 hour ay hindi maganda sa battery natin kasi bibilis mag-degrade yung battery nyo. Umiinit kasi yung battery kapag sinacharge nyo ng mabilis at heat talaga ang kalaban ng mga battery. So, ang gagawin ko, bababaan ko yung charging speed para hindi ma-stress yung battery natin. Pag nagmamadali kayo, okay lang din naman na yung charging speed nyo ay naka-max. Pero kung kaya nyo maghintay, mas maganda na bagalan nyo yung charging speed. Pupunta lang kayo dun sa app, tapos sa settings, ayun, i-enable nyo lang yung AC slow charging. At naging 110 watts na lang. Mga around 3 to 4 hours na yung itatagal niya bago mapuno yung battery natin. So, ayun po, para mas tumagal yung battery nyo, i-enable nyo yung, ayan, AC slow charging. So, ayan po, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. And I will see you again next time. Bye!